Bawas ang budget ng International Criminal Court o ICC ngayong 2025 matapos tapesan ang oversight body nito. Yan ang buod ng report ng Courthouse News Service nito nakaraang Disyembre na nagdetalye sa pagpupulong ng mga kasapi ng Assembly of State Parties na bumubuo sa Rome Statute. Sa report, nasa 195 million euros lang ang naprobahang budget ng ICC ngayong taon mula sa 202 million euros na kanilang hiningi. Pinuna rin ng ICC dahil sa 12 investigasyon na kanilang inulunsad, wala ni isa ang nauwi sa trial. During the budget deliberation, kinriticize sila ng Assembly of State. Sabi, may investigation kayo ng 12 countries, pero hanggang ngayon, after nung December ng pagbibigay sa kanila ng budget, wala namang kayong trial in process. O anong ibig sabihin yan? Ayon kay Sasrogando Sasot, may gustong patunayan ng ICC, kaya mabilis silang inaprobahan ng warrant laban kay Duterte. Tapos, kailan sila nag-apply ng warrant? February 10, 2025. So, December, kinriticize sila. Wala na ba kayong trial? After ng December. So, after 2 months, nagmadali sila. Nag-apply ng warrant with the collaboration ng Bangag Administration. Naniniwala si Sasot na isang international relations scholar na may sabuatan sa pagitan ng ICC at ng Administrasyong Marcos Jr. laban kay Duterte. Sa kabila ng mga opisyal na pahayag doon ng gobyerno na hindi makikilahok sa ICC, lumitaw umano ang kabaligtaran sa mga dokumentong inilabas ng korte. Sabi sa paragraph 112 ng request ng urgent warrant nila noong February 10, in late 2024, the government of the Philippines publicly announced for the first time that it may execute an ICC arrest warrant. Kayo pala ang nakikipagtsikahan. Kayo pala nagsasuggest sa ICC. Bongbong. Tapos sabi nyo raw, noong late January 2025, sinabi nyo raw na i-execute nila ang ICC warrant kung ang magre-request, kung pinadaan ng request sa Interpol. So, tigilan nyo na yung sinasabi nyo, nagko-comply kayo sa Interpol. Kayo ang nag-suggest sa ICC na padaanin sa Interpol. Dahil may resulta na ang ICC ngayong taon, inaasahan ni Sasot na mas malaking budget ang makukuha nito sa taong 2026. Anong ibig sabihin nun? Kasi gusto nyo, pagdating ng 2026, ano naman kayo, bida-bida na naman kayo sa budget kasi may trial eh. Siyempre, kung walang trial, babawasan sila ng budget. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondeha, SMNI News. Diyan tayo maniniwala sa ganitong mga vlogger, mga nag-e-expose, merong ebidensyang ipinakikita. Pero yung yung mga nag-vlog lang, tapos chismis lang ang sandata, kaya maniniwala doon. Alam mo, kaya galit na galit etong administrasyon sa mga vloggers ng mga Duterte kasi ang tatalino talaga ng mga Duterte supporters. Kita nyo, katulad ni Sasrogando Sasot. Doon sa sinabi niya na yung Interpol, totoo naman yon. Kasi sinabi niya ni E.S. Bersamin na hindi kami makikipagtulungan. Ang stand ng gobyerno firm. Unless, di ba, sila yung nag-introduce nung idea na kung Interpol, mapipilitan silang mag-comply. So, kumbaga, piniprepare na nila yung isip ng Pilipino noon pa lang na kung Interpol, kaya nga eto. So, lumalabas, according dito sa report ni SAS, na gobyerno talaga natin yung nag-initiate. Hindi naman talaga yung ICC, kundi tayo mismo. So, traidor talaga at sinungaling etong gobyerno natin, si Pangulong Marcos at lahat ng nakapalibot sa kanya, pati na rin etong Ingrata ba? pati na rin etong kanyang spokesperson na inaamay. Pero alam mo ba, sabi, nagpasalamat naman na daw. Sino? Si Bongbong Marcos kasi sinasabi walang utang na loob. Tapos, ang ginawa nito ni Claire, binasa niya yung pasasalamat ni Marcos kay Duterte. So nagpasalamat na. Tapos na daw yung utang na loob. Yun na yung utang na loob na sinasabi niya. Grabe ang utak ni Claire Castro. Talagang sagad sa yung kababaan Ewan ko kung anong klaseng meron tayo ngayon. Ito, pero successful po si Claire Castro na asarin ng mga Pilipino. Dahil nakakaasar Totoo naman, yung mga hirit niya, pang pang boplax lang Pang kanto lang. Oo, pang kanto yung hirit niya, para bagang hindi talaga
hindi spokesperson eh. Sobrang ibinaba talaga ng Malacanang yung level nila nung kinuha nila ito. Kasi hindi naman siya talaga magre-report ng magagandang ginawa ni Pangulo eh. Mag-ano lang siya eh, magre-rebat lang siya na magre-rebat doon sa mga batikos kay Bongbong Marcos ng alanganin. Hindi Oh, ba? mantakin mo ha, sabihin ba naman niya na yung Interpol, magkaiba daw yung sinasabi ni Guevara, ni Solgen. Sabi niya na magkaiba daw yun dahil si Solgen, ang sinasabi niya, walang jurisdiction ng ICC. Hindi naman daw niya sinabing walang jurisdiction ng Interpol. Ewan ko. Gusto ko ng tuktukan tong sabihin ng tuktukan medyo pangaralan ng ano. Kasi simple lang naman eh. The Interpol is not a court. Hindi po siya korte, hindi po siya authority. They only execute. Ano yung ini-execute nila? Yung nanggaling sa ICC. So hindi mo pa pwedeng paghiwalayin yung dalawa. Hindi mo pwedeng sabihin na sinunod namin yung Interpol, hindi namin sinunod yung ICC. Pasensya na sa term ha, pero ma'am, anong katangahan yan? Para mo na rin sinabing may nag-serve ng warrant. Hindi namin nire-respeto yung korte. Etong RTC, ganito. Hindi namin nire-respeto yan. Pero re-respetuhin namin yung nag-serve ng warrant na pulis. Hindi pa pwede yun. Ganun ang senaryo dun eh. Yung pulis ang nag-execute lang yung warrant ng RTC, court. So ibig sabihin, under the authority itong pulis na ito doon sa court. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yun. So hindi mo pwedeng paghiwalayin yung ICC authority with the Interpol. Dahil the Interpol is not a court. The Interpol is nag-execute. Ang matindi pa nito, we can say no to the Interpol. But we did say yes. As simple as that. Madam Claire. At kahapon sinabi sa atin, Banat Bay, ni Attorney Torion, na hindi totoo yung red notice. Wala naman talaga daw red notice. So, but even though meron or wala, pwedeng panindigan ng presidente kung siya ay may paninindigan, pwede niyang tanggihan yun at sabihin, teka muna, padaanin natin to sa korte. Hindi siya obligado na hulihin si Tatay Digong. At kung sakaling uubligahin niyang hulihin si Tatay Digong, di dapat pinadaan muna sa korte. Kaya nga, parang nagbumukang tanga dito si Utoy dahil, ang sabi ni Atty. Torion, hindi naman ang DOJ pwedeng competent judicial court. Hindi yun. Maling-mali po, yung korte dapat ang pinadaan. Pero pag-usapan natin itong patungkol sa ICC, Boss Dada, buhay na sila dito. Kasi isipin mo, on the average, tatagal po ang hearing dyan, ang pagdinig dyan ay mga 10 years. 8 to 12 years daw yan. So sabihin natin, nasa 10 years, buhay na sila. And big fish po si Tatay Digong. Alam naman natin, yung issue kay Tatay Digong ay buong mundo ang nanunood na ngayon. So, malaking market ito for ICC. Dahil, ang malaking isda ang nakuha nila dito kay Tatay Digong. Kaya, malaking political po ito dahil possibly talagang hindi nila i-release si Tatay Digong kasi yung tayo ng ICC ang nakasugal dito. Ang nakalagay dito na kasi yun nga, kinukulang na, bumaba na ang budget nila, Boss Dada, di ba? Yan ang sinasabi nga ni Sas na kumukuha sila ng malalaking kaso, mga kumbaga pang-headliner para makakuha sila ng malaking budget. Wala nang sigurong lalaki Hindi nila rito. makuha hindi nila makuha si Putin, si Netanyahu, si Donald Trump, hindi nila makuha. So ito, presidente rin ito and very popular ito sa Asia. Hindi man sa buong mundo, pero sa Asia, very popular si Pangulong Duterte. Laking kwento nito, Boss Dada. Pero alam mo, ako may suggestion sa ICC. Mas malaking kwento, halimbawa na lang, pag nanalo yung mga PDP candidates, pauwiin nyo si PRRD, tapos ang padala natin dyan si BBM. Ang laking kwento niyan, ICC.